Hindi ko ilalaglag ang kapatid ko kahit kanino pa. Nagigets nyo? Kahit kanino hindi ko ilalaglag yan. Kahit anong... hindi ko sasabi may kalokohan si Alan, ha? Ibig sabihin, ako ganun ako, hanggang ganun yung aking pananaw. I mean, hindi ko ilalaglag. Let others ko na rin maglaglag sa kanya, pero ako not me. I would protect him until to my last breath, di ba? Ibig sabihin, hanggang kaduluduluhan ng aking hininga. Hindi ko... Pero bago po mangyari ang mga ganyang klaseng usapan, ulitin lang po natin ha mga kababayan, baka naman pwede mag-subscribe na po kayo kasi sa mga nanonood, 52% hindi nakasubscribe. Pero alam nyo ha, nakita ko yung statistics ha, medyo umaangat na po ito. Marami na po ang nanonood na nakasubscribe. Pero kung maaari pa, yung iba pa, yung remaining na nanonood, baka naman pwede hong tayo mag-subscribe. Okay, ito na nga. Maintindihan natin yung mga nangyayari sa impeachment. Kapapasok lang na balita, pinayagan na Presiding Officer Cheese Escudero ang hiling ng prosekusyon na ipasampina ang tax at bank records ni VP Sara. Live mula sa Senado, namumuli sa balita, si News 5 House Correspondent Marlene Enriquez. Marian, anong paliwanag ni Escudero sa desisyong ito? Yes, Jiggy, granted o pinayagan na nga ni Presiding Officer Cheese Escudero itong hiling ng prosekusyon na ipasabina o ipakuha nga po ito nga mga bank at AMLAC records, maging yung tax records ni Vice President Sara Duterte at kanyang asawang si Attorney Mans Carpio, pati po yung 19 nilang mga kumpanya, no? At pera nga lang po, no, doon sa dalawang kumpanya na JTC Group of Companies at Pikimong Corporation. Ayon nga po kaya Escudero reasonably described o malinaw po yung pagkakalarawan ng mga dokumentong hinihingi nga ng prosekusyon at madali rin naman daw matutukoy nitong mga bangko at ng AMLAC yung mga accounts o records at bank transactions na hinihingi nga na pinasusumitin sa kanila. May kaugnayan din naman daw po itong mga bank records nga sa aligasyong nakasaad po na unexplained wealth, no article of impeachment na nakasaad po doon sa impeachment case. Pero paglilinaw po ni Escudero, no, hindi po maaaring magamit yung batayan itong mga makukuha nga pong dokumento dito nga sa mga pinasapina para dagdagan, no, ng impeachable offense po. Bukod pa po dito sa nakalatag na ng mga articles of impeachment o yung unexplained wealth ng BC. At kinikilala rin naman po ng Bank Secrecy Law na yung exempted po itong impeachment cases na dinidinig o nililitis nga po dito sa Senado itong confidentiality nga ng bank deposits. At kaya ibinasura po ng Presiding Officer Cheese Escudero itong mga pagtutol ng defense doon nga sa mga mosyon ng prosekusyon. Pakinggan po natin itong bahagi ng mga pahayag ni Escudero. The court will only allow these records to be used to establish a factual baseline against which the respondent's assets, financial transactions, and business interests during her present term may be assessed. Establishing such a factual baseline is recognized in settled jurisprudence involving allegations that a public officer's wealth is manifestly disproportionate to the lawful income and financial capacity of the officer and the officer's spouse. Sige, hiniling nga ng prosekusyon itong mga pinasasampi ng mga dokumento po sa AMLAC, mga bank at tax records ng mag-asawang Duterte Carpio para nga po sana doon sa pagpresenta ng prosekusyon ng pinakahuli po nilang article. Ito yung hindi nga maipaliwanag ng umano'y yaman ng BC at hindi nga pagdedeklara sa kanyang statement of assets, liabilities, and net worth. Ayon nga po kay House Prosecutor Shal Jokno na sumala nga po dito sa oral arguments, hindi naman daw maituturing na intrusive o panghimasok nga doon sa buhay ng BC at kanyang mister itong mga pinasampi ng mga dokumento. At nag-rule din kanina nga itong si Presiding Officer Cheese Escudero na dahil po mag-asawa po sila, no, tinatrato nga po ng isa yung kanilang mga yaman, kumbaga. At kailangan din nga makuha itong buong picture, kumbaga, para makita kung totoo nga bang mayroong unlawful na pag-amas ng yaman ang BC. At klaro rin daw doon sa mga naging desisyon ng Korte Suprema na kailangan nga makita ito, no, yung full picture. At pakinggan po natin itong pahayag ni House Prosecutor Shal Jokno. Ang salain po kasi ay parang snapshot lang po yan, year-end, kung ano yung mga assets, liabilities, and net worth ng isang government official. Ang ITR din po ay parang short video lang po yan ng mga transaksyon ng isang taxpayer sa kabuuan ng taon na yon. Makikita lang po natin yung buong larawan pag nailabas natin ang mga bank records. Kasi doon po, yung day-to-day na lumabas at pumasok sa isang account ay mabubuo po natin. Sige, dagdag pa nga kanina ni Congressman Jokno, yung ginawa po nila doon sa House Committee on Justice, tinukoy lang naman nila kung may probable cause o sapat na dahilan para impeach si VP Sara. At hindi pa nga po ito, no, dapat yung gagawin yung pagkuha kumbaga ng buong mga ebidensya laban sa BC. Kasi hindi po nila yung trabaho, kumbaga ang ginigit nga po ng prosekusyon, dito po dapat sa paglilitis sa Senate Impeachment Court ito gagawin. At according pa nga po kay Congressman Jokno, hindi pa naman po ito usapin, ano, kung i-admit na ba itong mga ebidensya. Usapin pa lang po ito yung issue ng pagpapasabina. So tatalakayin pa naman po kung susuriin yung relevant itong allegation ng unexplained. Alam mo kung bakit napakahirap nitong issue na to. Kaya sa loob-loob ko, etong si Jokno, naturingan namang matalino, din kuno. Kaya lang, sabihin, sigurado ako hindi bobo. Sigurado ako hindi bobo yan. Kaya lang kasi ginagamit po kasi nila yung kanilang political color. Kaya sila nagmumukhang mga tanga. Hindi, yun po ang totoo. Alam niyo kung bakit ganito yan eh. Yung espiritu ng batas o yung puso ng batas kung bakit hindi inaalaw na basta na lang buksan-buksan yung mga BIR records. Kasi kung hindi, gagamitin yan ng mga kalaban mo sa politika para ipabuksan. Kaya napakalinaw ng batas na hindi pa pwedeng buksan ng ganun-ganun na lamang ang isang BIR records unless the President iutos. Sa madaling salita, hindi
hindi tama na ikaw ay mag-aakusa, ikaw yung prosecution, ikaw yung nag-aakusa, na wala ka naman palang sapat na ebidensya. Tapos, bigla mong sasabihin, ay hindi, buksan natin yan para malaman natin kung meron bang tagong yaman o merong bang katiwalian si VP Sara pagdating doon sa issue ng pagkamkam ng pera. Sa loob-loob ko, nag-akusa ka, wala ka palang ebidensya. Tapos sasabihin mo, ngayon buksan natin para meron tayong ebidensya. Mali eh. Ang burden of proof, ba'y dapat nasa sayo, nasa prosecution po ang burden of proof. Patunayan mo. Hindi pa pwedeng ang magpapatunay yung kabilang panig. Hindi kurap ang aking kliyente. Linawin natin para sa mga hindi nakaka-pamilyar dun sa burden of proof. Anong ibig sabihin nun? Ikaw ang magpapatunay. Nasa responsibilidad mo ang magpatunay. So yung defense, hindi sila magsasabing hindi kurap ang aming kliyente. Hindi. Ikaw ang nag-akusa. Ikaw dapat ang magpresenta ng ebidensya. Hindi mo uutusan yung korte at sabihin mong, buksan natin yan para may ebidensya kami. Abay, bakit niyo in-impeach? Wala pa pala kayong sapat na ebidensya. Ang argumento naman ni Jokno ay, sabi niya, ayon doon sa AMLAC, ay merong ganito kalaking halagang transaksyon na nangyayari doon kay VP Sara. Kung maalala niyo doon, di ba? Yung ang laki-laki ng transaksyon na nangyari doon kay VP Sara Duterte. Naalala niyo? Tapos, hindi naman kilaro na ito'y transaksyon. Ibig sabihin ng transaksyon, hindi yan ang laman ng pera mo. Ibig sabihin may lumabas pumasok dyan na ganito kalaki. Which is, halimbawa, tulad ng 1 million. Pumasok. Tapos inilabas mo, 1 million din. Magkano pera mo sa bangko? Wala na. 1 million din nilabas mo eh. May 1 million pumasok. So wala, zero ang laman ng bangko mo. Pero ano lalabas sa AMLAC? 2 million. Kasi whether the transaction is deposited or withdrawn, it's called transaction. So, syempre, sa dami ba naman ng negosyo ni VP Sara Duterte at ng kanyang asawa, at syempre, ilang kampanya na rin ang pinagdaanan ni VP Sara Duterte, naturalmente merong nagdo-donate, may tumutulong ng mga kaibigan, abay papasok yan. At lalabas din yan, kasi ginamit mo eh. Madadaya nga yung iba eh. Mantakin mo ha, yung taong dinonate ng 1 milyon, tapos hindi niya ginamit, ano lalabas ng transaction doon? 1 milyon lang. Pero yung taong nag-donate ng 5 milyon, o 1 milyon din, tapos inilabas mo, 1 milyon din, 2 milyon. So yung taong gumamit ng tama, doon sa campaign funds niya, siya pa yung mukhang mayaman. Kasi 2 milyon ang transaction niya. Doon sa isang nagkimkim at may perang 1 milyon, 1 milyon lang ang nasa bangko niya, 1 milyon lang din transaction. Di ba lugi? Kaya nga, hindi pwedeng maging basihan para magkaroon sila ng parabagang probable cause o dahilan para ipabukas nila yung BIR ni VP Sara Duterte at ni Mans Carpio. Yun yung sinasabi kasi yun yung dahilan nila doon sa issue, dahilan nila Jokno, dahilan ng prosecution. Yan ang kanilang justification na this is not a fishing expedition. Kesyo daw meron ng sinabi yung AMLAC. But you cannot make AMLAC the basis of your inquiry tungkol doon sa BIR. Bakit? Kasi imagine niyo how many politicians, kandidato, mga tumakbo, ang lumabas ang pera, labas-pasok ang pera sa kanilang bangko sa kadahilan ng sila po yung nangampanya. Naturalmente, may nag-donate dyan. So sigurado kung napakarami, mas marami pa ang mas malaki ang transaksyon sa AMLAC kaysa kay VP Sara Duterte. But can you use that as an excuse o justification na buksan na yung BIR dito mga politiko na ito? Dapat hindi. Di ba? Hindi dapat. Pero sa totoo lang, in one side, may bahagi sa akin na tipong parang gusto ko na rin. Parang gusto ko na rin na magkaalaman na tayo. Kasi ako sigurado ako eh. Sigurado naman ako na honest itong si VP Sara Duterte pagdating sa pagkuha o pagsahod o pagtatago ng pera. Bakit? Kasi alam ko mga Duterte, kilala ko mga Duterte. Hindi naman po sila yung magarbo, hindi po sila pa VIP, hindi ho sila mga self-entitled. Mas self-entitled pa nga yung mga pinklawan eh. Sa totoo lang mas social climber pa nga yung mga pinklawan eh. Ang mga Duterte, hindi talaga ganyan, yung magkakapatid. Kung maraming pera yung mga yan, hindi ganyan yan. At sigurado kung yung mga taga Davao, magagalit sa kanila. Pero hindi eh. Mahal sila ng mga taga Davao dahil alam talaga nila yung
pagiging payak na buhay ng mga Duterte. And that includes VP Sara Duterte. So I'm really sure na wala. Pero syempre, ang masama lang kasi dito, sigurado kung kukulayan nila ito. Eh yun na nga lang sa AMLAC na it's really, really, really obvious. It's a stupid argument ang ginamit for having a probable cause para i-impeach si VP Sara Duterte. Yun na nga lang, binaluktot na nila eh. Yung transaction issue na nga lang, na everyone is explaining about it, ine-explain na ganito ang ibig sabihin ng transaction, it doesn't mean yan ang laman ng bangko ni VP Sara Duterte. And yet, ginagamit pa nila yun na kesyo, marami daw tagong yaman si VP Sara Duterte. Napakatarantado talaga. Eh paano pa kaya kung may nabuksan, may biniling ganito? Oh, may biniling ganito? Sobrang yaman na yan. Sigurado ko ganun yung kanilang magiging packaging dito eh. Sigurado tayo. Sigurado tayong ito ay imamali na naman nila. Kaya pwede pa raw po tutulan ng depensa itong admissibility ng mga makukuhang dokumento. Jiggy. Sa pinakabagong balitang ito, Marian, ano ang sinasabi naman ng prosekusyon? Yes, Jiggy, narinig din natin muli yung argumento nitong defense panel o yung counsel ni VP Sara ni si Attorney Michael Poe. Ever since po noong House impeachment hearing sa Justice Committee, pareho po yung sinasabi nila na fishing expedition daw itong ginawa ng prosekusyon dahil ginigiit naman nila na ang ginagawa daw ng prosekusyon parang nagtatapon ng malaking lambat kumbaga sa dagat at doon pa lang hahanap ng ebidensya. Pero nanindigan nga po itong prosekusyon, nasagot na rin po nila yan na meron pong kumbaga tinatawag na yung tinatawag po nilang narration po ng ultimate facts doon sa articles of impeachment. Pero yung position nga po ng depensa dapat daw may sapat na ebidensya, specific facts kung ano ba yung mga transaksyon, kailang taon daw nagkamal umano ng yaman ang Vice Presidente. Hindi daw yung kukunin yung buong mga dokumento. Pakinggan po natin yung pahayag ni Attorney Michael Poe. They want those documents. We are calling it a fishing expedition. Sa aming pananaw, sa dami ng hinihinging dokumento, para po itong nagtatapon po tayo sa dagat ng isang napakalaking lambat at umaasa tayo na kahit papaano may mabingwit kahit isang pirasong ebidensya. At Marian, ngayon sinabi na ng presiding officer ng impeachment court na pwede nang buksan. Ito ba'y nangangailangan pa rin ng pirma ng presidente? Kasi itong mga nakalipas sa araw ay yun nga, sinasabi nila authorization ng Pangulo ang kailangan. Nako, JK, dahil nga pumayag na, grinant na ni Presiding Officer Jesus Escudero, itong ang hiling ng prosekusyon ay sabina po itong mga dokumento, ay hindi na kailangan pa ng authorization ni Pangulo. Ito tingnan ninyo hindi totoo yan, kailangan ng authorization pa rin ng Pangulo. Kasi sasabit yung BIR eh. Okay? Mali yung explanation nito nung reporter kasi narinig ko yung tagapagsalita ng impeachment court, spokesperson. Ang sabi nung tagapagsalita ng impeachment court, kailangan pa rin magpaalam po magpaalam pa rin po nung BIR commissioner sa Pangulo. Kaya nga magkakaalaman dito eh. Magkakaalaman dito once and for all. Kasi ang problema dito kay Marcos, in denial siya na siya ang mastermind ng impeachment. Totoo lang, in denial siya. Pero dito, lalabas na si Marcos talaga ang mastermind ng impeachment. Dahil siguradong pipirmahan niya to. Pero syempre, ang magiging dahilan, alam na natin kagad eh. Dahilan ni Auntie Claire, sasabihin na kagad niya ay co-equal branch ang executive at ang legislative. So therefore, hindi pa pwedeng tumanggi ang Pangulo na pumirma. Ganyan na sasabihin niya. Sigurado ako. Kaya nga, unahan na natin. Sigurado rin tayo mga kababayan na pipirmahan yan dahil siya naman talaga may gusto niyan. Alam mo, ito si Marcos sobrang weak talaga eh. Alam niyo kung bakit? At least pa nga nung panahon daw ni, sino ba nagsabi sa akin ito? Si Pinoy ba yun? Si Pinoy, sandali siya. Oo, tama. Si Pinoy nga ba? Oo, tama. Yung kay Pinoy, sabi yung kay Pinoy, yun sa nabubuksan din yung BIR niya, yung tax ni Corona. Siya mismo, sa impeachment, sinasabi mismo ni Pinoy daw na gusto niya ma-impeach si Corona. So tapos na yung haka-haka whether sino ba may pasimuno ng impeachment ni Corona. It was the president. It was Pinoy. Inamin niya na mismo eh. Pero itong presidente nating walang bayag. Yeah? Eh, talagang in denial pa rin siyang gandulo. Hindi ako nagpa-impeach niya. Tatawa-tawa parang baliw, ano? Totoo, hindi ako na gano'n yan. Hindi pwede. Hindi ako. Ganon eh. Ganon siya. Ganyan talaga kahinang nilalang ha. Ito, may papakita ko sa inyo ha. Panoorin. Basahin nyo ito. Oh, wait lang ha. Oh. Sabi dito. A day, ito yung sinasabi ko kanina, filed on links Lacson. Son to cement smuggling. Yung second paragraph, filed on in a press conference near his home in Barangay Dolores in Taytay, Rizal Province, said that the senator's son and namesake Panfilo Lacson Jr. was the managing director of Bongiorno Trading.
a company that Custom Commissioner said was cited as the number one smuggler of ano to? Smuggler, number one smuggler of cement in the country by the Cement Manufacturers Association of the Philippines. Halimbawa, may nabasa tayong ganito. Okay? May nabasa tayong ganire. At sinasabing si Lacson ay yung anak niya ay sangkot sa smuggling. At tapos ikaw ay kaaway. Halimbawa si Lacson ay kalaban ng administrasyon ngayon. Pwede bang agad-agad, halimbawa ngayon nangyari po ito, pwede po bang agad-agad pabuksan yung BIR? At para malaman kung meron nga bang pera si Lacson na ganun kalaki, pati yung kanyang anak? Hindi pwede, di ba? Hindi pwede. Kung gusto mo talagang patunayan na maraming pera yung anak, gumawa ka ng ibang paraan. Hindi pwede, dahil lang dito, mayaman na yan si Lacson. Sobrang daming pera niyan. Hindi pwede. Akusasyon mo yan eh. Hindi pa napapatunayan yan eh. So kung hindi pa napapatunayan, therefore hindi mo pwede maging basihan yan para buksan yung tax at kukunin mo yun bilang ebidensya. Hindi pwede unless may ibang bagay na lumabas na talagang may kinaugnayan doon sa pagbayad yan ng tax o tax fraud. So ano ibig ko lamang kung sabihin? Hindi porket nag-demand o nag-akusa ka, ay agad-agad ka nang mabibigyan ng karapatan buksan. Kasi ang reasoning nila dito, dahil nga doon sa AMLAC, impeachment ito, so pwedeng buksan. Hindi pwedeng ganoon. Abay, dapat meron ka talagang may papakitang, ito kasi. Hindi nagbabayad ng tax kasi ganito, ganyan. O meron problema sa tax kasi ito rason. May report mula sa BIR na hindi siya nagbabayad, may ganun. May nahuli, may kaso siya sa BIR. Yan. Pero hindi pwede yung, wala lang. Meron kasi kaming hinala na magnanakaw siya So buksan na natin. Hindi pwedeng ganun yun. Di ba? Ano natin panoorin natin itong banat ni Cayetano kay Lacson. Mainit ang patutsadahan ni Senator Salan Peter Cayetano Ting Lacson sa social media. Nagkaungkatan pa ng yaman ang dalawang senador. At live mula sa Senado nung sa balita si News 5 Senate correspondent Menos Baños. Saan ba nagsimula itong away ni Lacson at Cayetano? Yes, Jiggy. Bigyan muna natin ng konteksto itong bangayan ni Senator Alan Cayetano at Senator Ping Lacson. Dahil nga ngayong araw pinagdebatehan ng prosekusyon at depensa kung dapat nga bang ipasapina yung tax, bank at AMLAC records ni Vice President Sara Duterte para nga doon sa sinasabi ng prosekusyon na mapatunayan na lumubo yung kanyang yaman. So ginamit bilang halimbawa ni Senator Alan Cayetano yung salin ni Senator Ping Lacson na nasilip daw niya na mukhang lumubo yung kanyang yaman. Mula noong 2022 na ipinasa niyang salin na nasa more than 50 million ang assets ni Senator Ping Lacson, sa 2025 salin niya ay naging more than 220 million na yung kanyang nakalistang assets o yaman. Pakinggan natin ang pahayag ni Senator Alan Cayetano doon sa kanyang Facebook Live nitong nakaraang Sabado. Ganun din kay Senator Lacson, di ba? Ano yung actual, I didn't really pay that much attention pero parang dumoble yung kanyang salin tapos sinabi niya sa negosyo. So, we're giving him a chance to explain. Nag-explain siya kahit walang nagtatanong. Jiggy, agad inalmahan ni Senator Ping Lacson yung aniya ay di na ba paninira sa integridad niya. Sa kanyang ex-account ay sinabi nga doon ni Senator Ping Lacson na first and last line of defense daw niya yung kanyang integridad. Kaya hindi raw niya hahayaan na sirain niya ni Senator Alan Cayetano. Talagang ipaglalaban daw niya yan dahil sumusobra naman na daw ang kanyang kapwa senador sa pag-tarnish sa kanyang integridad na pinotektahan niya simula nung siya ay naging pulis hanggang sa maging senador. Kaya parang bilang ganti ni Senator Ping Lacson, ang sinasabi niya ay nag-iipon na siya ng mga ebidensya, witness at magbibigay ng testimonya para naman daw o laban naman kay Senator Alan Cayetano para daw mailagay siya sa tama niyang kalalagyan at yan ay sa Quezon City Jail. At inulit niya pa yung statement na yan, Jiggy, sa kanyang panayam sa programa nila Manong Ted at DJ Chacha sa True FM. Pakinggan natin to, Jiggy. Exert extra effort to really find those pieces of evidence, dokumento man o testimonial man. Hindi ko matanggap na, alam mo, yung pinagkakaingat-ingatan mo sa buong karir mo, more than 50 years, tapos sisirain isang tao na naninira lamang, wala namang basihan. At may anong paliwanag ni Senator Lacson tungkol sa umano'y lumubong yaman niya na gaya ng sinasabi nga ni Senator Cayetano mula 2022 hanggang 2025? Kidorek ni Senator Ping Lacson yung mga claims sa Senator Alan Cayetano na sinasabing dumoble yung kanyang yaman kasi sabi ni Senator Ping Lacson, ang totoo, hindi lang dumoble ang yaman niya, kundi nag-quadruple, hindi lang times 2, kundi times 4 yung inilaki ng yaman ni Senator Ping Lacson na mula nga sa 50 million, more than 50 million noong 2022, naging more than 220 million by 2025. Pero paglilinaw niya sa inilaki ng yaman niya, walang galing daw sa korupsyon. Kung hindi dahil, tandaan natin, Jiggy, refresher lang, 2022 kasi tumakbong presidente si Senator Ping Lacson pero natalo siya, di ba? So from 2022 to 2025, siya ay nagpahinga mula sa politika at during those years, 3 years, pumasok daw siya sa iba't ibang legal na ventures at businesses kasama na yung real estate at dyan daw talaga siya kumita. At kung tutuusin hanggang sa ngayon, may mga kulang pangaraw at collectibles pa na hindi siya nababayaran. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Ping Lacson sa kanya pa ring interview sa programa nila Manong Ted at DJ Chacha.
may kasama akong dalawa rito na kapartners ko. At medyo significant yung halaga na kinita namin. Katunayan, hindi pa nga tapos yung aming singilin. Dahil parang gulugulugan, inabot pa ng maraming problema, yung makapili. So hanggang ngayon, as we speak, meron pa kaming collectible. Jiggy, giit naman, syempre sinagot din yan ni Senator Ping Lacson. Matindi yung word war nila itong weekend eh. Ang sagot naman ni Senator Alan Cayetano dyan, hindi siya ang sumira sa integridad ni Senator Ping Lacson. Pakinggan natin ang pahayag ni Senator Cayetano muli sa kanyang FB Live naman itong kahapon, Sunday. Buong bayan ang question ng integrity nung tumigil siya mag-imbestiga nung pagdating na doon sa Bersamin files, di ba? Maraming pag-uusapan diyan. Marami pang ibang ebidensya na pwedeng sundin, no? Ang point ko lang, guys, hindi to entertainment na debate o dalawang senador na nagbabangayan. At may nagbanta si Senator Lacson na papakulong niya si Senator Cayetano sa New Quezon City Jail. Anong ikakaso daw sa kanya? Jiggy, dahil nagkakaungkatan ng yaman, syempre may balik si Senator Ping Lacson kay Senator Alan Cayetano dahil di umano may mga ghost flood control projects sa Taguig. At gaya nga nasabi ko kanina, iniipon daw ni Senator Ping Lacson yung mga ebidensya kaugnayan. Yun nga, inaakusahan niya na may mga ghost flood control projects daw sa... Grabe si Lacson, ano? Selective. Mantakin mo iimbestigahan ng flood control ni Cayetano. Yun lang ang iimbestigahan niya. Hayop. Hayop sa sama ng ugali, ano? Taguig na baluarte ng mga Cayetano, lalo na noong panahon daw na siya ay Speaker ng House by 2020. At isa nga raw sa willing magbigay at magdagdag ng impormasyon kaya Senator Ping Lacson, oras na pagulungin nila yung investigasyon dito sa di umano'y flood control projects o ghost projects sa may Taguig ay ang mismong kapatid ni Senator Alan Cayetano na dating mayor ng Taguig na si Lino Cayetano. Wala pang pahayag ang nakababatang Cayetano kaugnayan. Pakinggan natin muli ang pahayag ni Senator Ping Lacson. Pero magsabi sa akin, kung pwede akong kontakin ni Lino, yung kanyang kapatid, dahil gustong tumulong sa pag-imbestiga. Kasi marami raw siyang alam ng mga ghost projects sa Taguig. Parang nakaset na ata si dating Mayor Lino Cayetano sa House. Pero anong sagot naman, Senator Cayetano, dyan sa paratang ni Senator Lacson? Grabe rin itong si Ping Lacson. Talagang iintrigahin pa pati yung away ng magkapatid. Alam mo kasi natin, hindi magkasundo yung dalawa, yung magkapatid. Actually, ang balita nga natin, medyo hindi naman ganun kalalim yung pinag-awayan. Pinagsimulan, hanggang lumalim na ng lumalim yung pinag-awayan nila. Nakakaano lang, kasi sana lang, ako, nakikiusap ako doon sa kapatid na si Direk Lino, na huwag mo hayaan gamitin ka. Huwag mo hayaan gamitin ka ng kalaban para lang siraan yung kapatid mo. I mean, I understand na meron kayong hindi pinagkasunduan, pero sana lang. And which is, still, it's not my... Hindi ko naman din alam kung ano pang nasa likod niya, no? Ano pa yung pinag-uusapan dyan. Pero wag ka lang sana. Kasi ako, hindi ko gagawin sa kapatid ko yun. Kahit alam ko yung mga kalukuhan niya. Joke lang. Hindi ko gagamitin yun. Ang kapatid. Hindi ko ilalaglag ang kapatid ko kahit kanino pa. Nagigets niyo? Kahit kanino hindi ko ilalaglag yan. Kahit anong... Hindi ko sasabi may kalokohan si Alan, ha? Ibig sabihin, ako, hanggang ganun yung aking pananaw. I mean, hindi ko ilalaglag. Let others kunwari maglaglag sa kanya, pero ako not me. I would protect him until to my last breath, di ba? I mean, hanggang kaduluduluhan ng aking hininga. Hindi ko ilalaglag ang kapatid ko. Kaya sana, kay Direk Lino, huwag mong hayaan. I don't know whether true or not or whatsoever. Huwag mong hayaan gamitin ka. Yun lang yun. Maghanap sila ng iba kung gusto nila. Maghanap sila ng ibang ebidensya. Maghanap sila ng ibang... tatanungan, or whatsoever. I'm not saying pagtakpan yung mali, ha? I'm not saying that. But not coming from you. Sana. Yun lang ang sa akin. Wish ko lang. And prayers, kasi nasasaktan ako bilang magkapatid sila. Tapos, gagamitin ka ng kalaban para lang siraan yung kapatid mo. Wag lang sana po. Jiggy, syempre pumalag si Senator Alan Cayetano at ang sabi nga niya, excuse me, walang ghost project sa Taguig at kung gustong imbestigahan, edi imbestigahan dan dahil open naman daw sila. At katunayan, imbis na Panfilo Lacson, tinawag niyang Panlito Lacson si Senator Ping dahil ginugulo daw ang utak ng taong bayan. Pakinggan naman natin ngayon ang sagot dyan ni Senator Alan Cayetano. Wala pong ghost, excuse me, wala pong ghost project sa Taguig. At kung may mapapakita po kayo, mananagot. Kasi nakaaway niya, ganyan yung kanyang word niya, hindi ko word down. That's how he melts down, di ba? By trying to destroy his enemies, ikulong.
Jiggy, inabangan natin kung aabot sa impeachment court itong bangayang Senator Lacson at Senator Cayetano, pero hindi naman sila nagkasagutan dyan. At simula pa lang ng paggulong ng impeachment trial day 7 ay agad nagmanifest at tumayo si Senator Erwin Tulfo at sinabing pwede ba, wag nang gamitin yung oras ng impeachment court sa pagsasabi, pagkasalita, ng pagtayo ng mga senator judge at nagkasalita sila on topics na walang kinalaman sa impeachment trial ni VP Sara. At ang git ni Senator Erwin ay waste of time yan dahil ang korte na yan, ang impeachment court na yan ay binuo para dinggin at desisyonan yung impeachment case ni VP Sara at hindi para mag-manifest yung mga senator judge ng mga bagay-bagay na walang kinalaman dun sa kaso. Pakinggan natin yung pahayag ni Senator Erwin Tulfo. The time we waste here to defend ourselves, defend what we believe or what have you, is an injustice to the Vice President. Ang ganda ng banat ni ano dyan ni Cayetano. Sabi niya, abay, salamat naman at concern ka kay Vice President. Hindi, totoo naman, di ba? Sana nga, totoo, na concern siya kay Vice President. At hindi lang dahil para madesisyon na agad-agad yung tax o yung BIR tax ni VP Sara Duterte, di ba? Sana lang. O anyway, eto na nga.